Masarap bang mabuhay sa paraiso? Bulay-bulayan natin, mga kapatid, ang buhay sa mapayapang bagong sanlibutan. Kung titingnan natin, talagang napakaganda ng paraiso. Ayun si Para at si Kea, papalapit kay Ate Leia. Sabi nila, Ate Leia, we have something for you. Sabay abot ng basket mula sa dakong pinaglaruan. Nung buksan ito ni Ate Leia, nakita niya na ang basket ay punong-puno ng mga kobra at mga ahas. Natakot kaya si Ate Leia sa nakita niya? Hindi. Kasi ayon sa Oseas 2:18, walang sino man na nakatira sa bagong sanlibutan ang matatakot sa mabangis na hayop. Tanong ni Kea at ni Pera, Ate Leia, do you have something for me? Sabi ni Ate Leia, Kuya Noel have something for you. Ba, si Kuya Noel may buhat na tupa at sa balikap ay may 2 anaconda. Kasabay nito, naglalakad siya kasama ang isang elepante at isang leon. Mailalarawan niyo ba, mga kapatid, kung gaano kasaya si Para sakay ng isang elepante? Nakikinikinita niyo ba kung gaano mag-e-enjoy si Kean sakay ng isang leon? Nadidinig niyo ba yung mga usa na nagtatakbuhan? Kilala niyo ba kung sino yung tumatakbong kasama ng mga usa? Ba, si Brother Tamegla. Lumulukso pang gaya ng usa. At si Brother Benuya, ayun, kumakaway. O, hindi na ba dala yung bag ng oxygen, kundi ang bit-bit-bit niya ay isang tiklis ng ubas na pinitas mula sa hardin. Talagang ang napakasarap mabuhay sa paraiso, taglay ang magandang kalusugan at magandang buhay na puno ng pag-ibig, katiwasayan at kapayapaan. At sino yung magandang babae na paparating? Si Ate Lina Igana. Ang laki ng ibinata. Ba, mas maganda pa kaysa kay Roma. Mga kapatid, panaginip lang ba ang mabuhay sa paraiso? Hindi. Sapagkat sa Isaias 11:6-9, sinabing ang mga taong gaya natin ay maaaring manirahan sa bagong sanlibutan ng Diyos. Ang tanging paraan para mabuhay, magpakailanman sa paraiso, sa mapayapang bagong sanlibutan ng Diyos, ay ang maging malapit kay Jehovah. Kunin natin ang ating mga Biblia at buksan ang Juan 17:3. Ito ay nangangahulugan ng buhay na walang hanggan, ang kanilang pagkuha ng kaalaman tungkol sa iyo, ang tanging tunay na Diyos, at sa isa na iyong isinugo, si Jesucristo. Ibig sabihin, kailangan nating pag-aralan ng Biblia, kumuha ng kaalaman tungkol sa Diyos na Jehovah at sa Panginoong Hesus. Pero paano tayo matutulungan ng pag-aaral tungkol kay Jehovah para mabuhay magpakailanman sa mapayapang bagong sanlibutan? Bueno, kung paano kailangan natin ang pagkain sa araw-araw, kailangan din tayong matuto tungkol kay Jehovah araw-araw. Ang Biblia ay nagsabi, ang tao ay mabubuhay hindi sa tinapay lamang, kundi sa lahat ng mga salitang lumalabas sa bibig ni Jehovah. Kailangan din tayo kumuha ng kaalaman tungkol kay Jesus. Dahil isinugo ni Jehovah ang kanyang anak para alisin ang ating kasalanan. Pansinin ang sinasabi ng Biblia sa Juan 3:36. Siya na nananampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Kung gayon, ano ang ibig sabihin ng manampalataya kay Jesus? Ang ibig sabihin nito ay talagang naniniwala tayo kay Jesus at alam natin na hindi tayo mabubuhay magpakailanman nang wala siya. Naniniwala ba tayo rito? Kung oo, patuloy tayong matututo mula sa dakilang guro at gagawin natin ang sinasabi niya. Kung ang Panginoong Hesus
ang magtatapos sa pahayag na ito. Natitiyak ko nang sasabihin niya ay katotohanan sinasabi ko sa inyo, makakasama ko kayo sa paraiso. O paano mga kapatid? See you in paradise. Maraming salamat kapatid na Sarmiento. Tunay na tayo ay natulungan ng nasabing bahagi ng kanyang ibinigay na pahayag. Sinubaybayan natin siya sa kanyang pagtalakay kung paano naidiin niya yung mga susing salita. Ano ba yung susing salita na kanyang idiniin? Sabi rito yung tanging paraan na maging malapit kay Jehovah ay ang pag-aralan ng kanyang salita na nakalagay sa Juan 17:3. Kaya yun ang susi upang ikaw ay mapabilang sa bagong kaayusan. At tapasin niyo yung paraan ng pagkasalita ni Brother Sarmiento. Meron siyang lubusang pagtitiwala sa kanyang sarili na maihaharap niyang mensahe na tayo'y makikinabang. Lubusan nating pinasasalamatan si Brother Sarmiento sa kanyang paghahanda at aasahan pa natin yon sa mga susunod na kanyang pagtitiwala.